An open rectangular tank mounted on a moving vehicle is 6 meters long, 2 meters wide, and 3 meters high. Is filled with water to a depth of 2.5 meters. What is the maximum horizontal acceleration in meter per second square? Can be imposed on the tank without spilling water. Determine the accelerating force on the liquid mass in kilonewton. If the acceleration is increased to 6 meters per second square, how much water is spilled out? Ang problem natin for today ay mula sa book na Licensure Exams for Civil Engineering by Bisabilia. Ang problem na ito ay isang passboard problem na makikita natin sa May 2019. Dito sa problem, binigay na sa atin ang dimension ng open rectangular tank and binigay din yung depth ng water. Sa part 1, tinatanong is yung maximum acceleration without speed. Sa part 2 is accelerating force or reverse effective force. Sa part 3 naman is yung volume spill. So itong truck na to is meron itong open rectangular tank na may haba na 6 meters. And may taas na 3 meters. And may lapad na 2 meters. Yung tubig natin, yung height ng ating tubig ay 2.5 meters. So ito yung position ng ating tubig kapag hindi pa gumagalaw itong truck. And kapag ang ating truck ay magsisimula na siya mag-accelerate, and kapag open itong container dito sa top, magtitilt itong liquid surface natin dito sa gitna. Okay, and pag nag-accelerate na itong truck, ganito na yung magiging itsura ng ating tubig. Ito na yung magiging position na. And ito naman ang tilting point. So basta open dito sa top, magtitilt ang ating tubig dito sa gitna. And ito naman yung angle of inclination. So magkakaroon nito ng angle of inclination from the horizontal. So, kung itong tilting point na yan ay nasa gitna, then that means yung distance dito at saka yung distance nito ay equal. So, kung equal distance, then that means paghahatian nila yung 6 meters. So, tig 3 meters itong distance na yan. Kung ang height ng ating tubig initially is 2.5 meters, and then ang total height ng container is 3 meters. Then that means yung natitirang height dito is 0.5 meter. Tawagin natin itong y. Okay. So, itong angle na yan, pwede natin siya makuha by focusing on this right triangle. Angle from the horizontal. Pwede natin magamit dito yung tangent. Yung tangent theta is equal to opposite over the adjacent. Opposite natin dito is yung 0.5 and yung adjacent niya is itong 3 meters. Pwede rin natin makuha ang angle of inclination from the horizontal using this equation. Ito naman ay in terms of acceleration. So itong dalawang tangent theta na ito ay iisa lang. Pareho lang yan sila. So that means equal lang yan.
So, dahil equal yan, pwede natin sila ma-combine or pwede natin sila ma-equate. And dito, pwede na natin ma-solve dito yung acceleration. So, itong G is acceleration due to gravity na 9.81 meter per second square. Acceleration natin is 1.64 meter per second square. Ito ang ating final answer. Okay, sa part 2, ang pinapahanap sa atin ay yung accelerating force. Accelerating force is also known as reverse effective force. Pwede natin makuha or masolve ang reverse effective force using this formula. Ito ang kanyang formula. Mass times the acceleration. Ang mass na tinutukoy dito ay yung mass ng water. Pwede natin makuha yung mass ng water using this equation. Density ng water times the volume ng water. Yung reverse effective force, palagi yan naka-opposite yung direksyon niya dito sa direksyon na ito. Kung ang ating motion is moving to the right, then ang ating reverse effective force is moving to the left. So, opposite yan. Opposite siya sa direction nito. Okay, ito yung reverse effective force natin. Kung itong track natin is papuntang to the right, ang reverse effective force natin is towards to the left. And kapag binaliktad natin ito, for example, itong track natin is umatras or nag-move siya to the left yung direction. Okay, patras. So that means ang reverse effective force natin is moving to the right. And dahil dito sa reverse effective force, itong tubig natin is mapupush siya dito sa likod. And magkakaroon na ito ng angle of inclination. Okay, so density ng water is 1,000 cubic meter, 1,000 kilogram per cubic meter. So constant ito. Kunin muna natin yung volume ng water. So ito yung 3D ng ating tubig. So meron itong haba na 6 meters and ang width niya is 2 meters and may depth na 2.5 meters. So para makuha natin yung volume nitong tubig is i-multiply lang natin itong tatlo or kunin lang natin yung product nitong tatlo. Ang volume ng ating tubig is 30 cubic meter. Okay, pwede na natin ma-solve ang reverse effective force. Itong dalawang unit na yan, cubic meter is, pwede yan makancel. (49,200 kilogram meter per second square). Itong kilogram meter per second square,
this is equivalent to 1 Newton. And kung babalikan natin yung problem, sinabi dito na ang final unit natin will be in terms of kilonewton. So, convert pa natin ito into kilonewton. Ito na ang ating final answer. 49.2 kilonewton. Proceed naman tayo sa part 3. Sa part 3 is tinatanong dito yung volume spill. So, kung ito ang ating truck, ito yung initial position ng ating truck nung hindi pa gumagalaw ang ating sasakyan. So, at this point, syempre walang nabawas na tubig dito. And nung nagsimula na mag-accelerate itong truck natin ng 1.64 meter per second square, ito yung acceleration na kung saan walang mababawas dito sa tubig natin. So, ito yung maximum acceleration na kung saan wala pang spill. And kapag lumagpas dito sa 1.64 acceleration, magkakaroon na ito ng spill. So at this point, itong truck is nag-accelerate siya ng 1.64 meter per second square. Wala pang bawas yung tubig dito. Pero nasa critical na siya. Once na lumagpas na dito yung acceleration natin, siguradong mababawasan na itong tubig. Magkakaroon na ng spill. And dito sa part 3 natin, sinigurado ng problem na meron talagang mababawas dito sa tubig. Dahil in-increasean ang acceleration hanggang 6 meter per second square. So, lagpas siya dito sa 1.64 meter per second square. So, siguradong meron talagang mababawas dito sa ating tubig. So, kung ang tubig natin ay siguradong mababawas at mababawasan pag itong truck ay nag-accelerate ng 6 meter per second square, there is a possibility na itong ang magiging position ng ating tubig. So, hindi na siya magta-touch dito sa front wall. Pwede rin dito na siya magta-touch sa base. So, assume natin na ang final position ng ating tubig ay ganito. Dahil kung mapapansin natin dito, sobrang bilis or sobrang laki ng in-increase na acceleration. So, itong natitirang tubig, ito na yung remaining water. So, kunin natin, ang goal natin dito is makuha itong volume nitong tubig. So, volume spill, para makuha natin yung volume spill, ang gagawin natin is isa-subtract natin or kunin natin yung difference ng initial volume ng tubig at saka yung final volume ng tubig. Yung initial volume ng tubig natin ay nakuha natin kanina and ito ay 30 cubic meters. 30 cubic meter. And ito naman ang final volume ng tubig. So ito yung kukumputin natin. So para makompute natin yan, kakailanganin natin ang distance na ito. Tawagin natin x.
So, dito, kunin muna natin yung angle from the horizontal. Ito siya. So, pwede natin siya makuha using this equation. Tangent theta is equal to opposite over the adjacent. And since dalawa yung unknown natin dito, so that means kakailanganin pa natin ng pangalawang equation. So, pwede rin natin gamitin dito yung equation na ito in terms naman ito sa acceleration. And dahil pareho lang itong tangent theta at saka ito, then that means pwede natin ito ma-combine or ma-equate. Yan. Masusolve na natin dito yung distance x. Itong dalawang unit na to, makakancel po yan. And ang matitira na lang na unit is meter. Distance x is 4.91 meters. Okay, meron na tayong dimension nitong triangle. So that means makukuha na natin yung area nito. At saka yung volume niya. Okay. So, itong final volume ng water, meron itong base na 4.91 meters and may taas na 3 meters. And yung width niya is 2 meters. Dahil ang ating track ay may width na 2 meters. Volume spill is equal to volume ng water. Ito yung initial volume ng water na 30 cubic meter minus the final volume nitong water. So, kunin lang natin yung product nitong tatlo. So, 4.91 meter times 3 meter divided by 2 dahil ito ay triangle. And multiply natin siya sa width na 2 meters. Volume spill natin is 15.27 cubic meters. And ito ang ating final answer. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem. Inshallah. Assalamualaikum.